Anong nangyayari dito, Juanito? Ginoong Santos. Naabala ko ba ang isang magandang bagay? Dito, Juanito. Huwag kang magkamali ng akala. Tinutulungan lang ako ni Elena na maglagay ng gamot. Anong klaseng sugat ba ang nakuha mo, Ginoong Santos? Na kailangan pang gawin ito ng nanay ng estudyante? At kailangan pa niyang pumunta rito sa bahay mo para ipahid ito ng nanay ng estudyante? Wala na bang ibang babae sa mundong ito? Ganyan ka ba kahumaling sa asawa ko? Juanito Cruz, ano ba ang pinagsasasabi mo? Kailangan ba sa tuwing uuwi ka, ay magkakagulo? Nasugatan nga talaga si Ginoong Santos kanina. Naglalagay lang talaga ako ng gamot para sa kanya. Pasensya na, Elena, noong huling pumunta ka rito sa bahay ko, para magdala ng gamot, na-bother na kita ng husto. At ngayon nandito na naman ako, pinapahid mo pa ito para sa akin. Ayos lang talaga. Tingnan mo, muntik na akong matapilok kanina. Nasugatan ka lang dahil sinagip mo ako. Bukod pa riyan, paulit-ulit kitang inaabala, sa pag-aalaga kay Sofia. Juanito, ibig kong sabihin, talaga. Umuwi siya sa magulang niya, at doon nagtatagal ng 2 linggo. Wala siyang pakialam kung ano ang mangyari sa iyo o kay Sofia. Kaya, sa logic mo, kung makakita ako ng ibang lalaki, na kumakapit sa asawa ko, ako pa ang may kasalanan? Nakikipagtalo ka lang para lang makipagtalo. Juanito, kasalanan ko itong lahat. Huwag kayong mag-away ni Elena dahil sa akin. Aalis na ako para hindi na kayo magulo. Sofia, aalis na ako. Sasamahan kita, Ginoong Santos. Juanito Cruz, matanda ka na ngayon, bakit ang babaw-baw mo? May sakit si Ginoong Santos, tumira siya sa bahay natin, ng 2 linggo. Kahit na may sakit siya, siya pa rin ang naghatid sundo kay Sofia sa eskwela. At ikaw, bilang kanyang ama, nasaan ka? Umuwi ka sa magulang mo, at nawala ng 2 linggo. Hindi mo ba naiisip, na pinabayaan mo ng lubusan ang tungkulin mo? Sige, ituring mo na lang akong bigo. Tumigil ka, ano ba talaga ang problema mo nitong mga nakaraang araw? Kailangan nating mag-usap ng seryoso. Sige. Anong pag-uusapan? Sinabi mo ba kay Sofia, na kung magdiborsyo tayo, kailangan niyang pumili kung kanino siya titira? Paano mo nasabi ang ganoong bagay? Juanito, makinig ka sa akin. Kung may problema ka sa akin, diretsuhin mo na lang ako. Hindi mo kailangang magbabadya ng ganyang kalat sa harap ng anak natin. Wala ka bang kahit anong responsibilidad bilang isang tatay? Responsibilidad. Elena, sa loob ng 7 taong ito, ano naman ang responsibilidad mo bilang isang asawa? Diyos ko. Anak, ginulat mo ako ng husto. Sabi ng doktor, grabe ang tama mo, maraming dugong nawala, muntik ka nang mamatay. Eksakto. Nakaranas ka ng aksidente sa sasakyan. Napakaseryoso ng pangyayari. At pagkatapos ng lahat ng mga araw na ito, hindi pa rin dumadalaw si Elena para bisitahin ka. Nasaan siya? Tatay. Nanay. Pinangangasiwaan niya ang isang napakahalagang proyekto. Kahit gaano siya kaabala, wala nang mas mahalaga kaysa sa buhay ng kanyang asawa. Anak, kung sa isang pagsasama, isang tao ay walang responsibilidad sa kanyang kapareha, baka nga, mahirapan ka sa mga susunod na araw. Pagkatapos naming ikasal, isinuko ko ang aking karera sa instituto, para maging isang tatay na nasa bahay. Huwag kang umiyak, mahal. Mahal, palitan ni Daddy ang lampin mo. Pitong taon ng pagsasama. Nakaranas ako ng aksidente sa sasakyan, at nakikipaglaban para sa aking buhay. Wala ka roon. Nang kailangan ng anak natin ng isang tao, isang mag-aalaga sa kanya, wala ka saan man. Elena, nagsabi ka na ba kahit minsan, na mahal mo ako? O ginugol, kahit isang araw ng mga puso kasama ako? Asawa ba kita, o katulong lang na nakatira sa bahay? Tayo ay mag-asawa na ng maraming taon. Bakit pinapansin mo pa rin ang mga batang-batang galaw na ito? Para saan? Alam mo ba kung gaano ako kapagod? Alam mo ba, may bagong order lang ang kumpanya. Abala ako mula umaga hanggang gabi. Pagod na talaga ako. Wala akong oras o lakas para sa mga tantrums mo. Naiintindihan mo? Sa paningin mo, ano ang tingin mo sa akin ngayon? Ikaw ang magsabi. Alam mo na, sa susunod na linggo ang kaarawan ni Sofia. Matagal na, niyang hinihiling ang isang cake. Bilhan mo na lang siya. Huwag mo siyang biguin. Kailangan kong bumalik sa trabaho. Kailangan kong umalis. Pag-isipan mong mabuti.
Juanito, ano pa ang hinihintay mo? 10 araw na lang, at tapos na ang diborsyo. Kapag nasa dalisay na ako, makakapagsimula na ako ng buhay. Muli. Ito na ang huling kaarawan, na makakasama ko si Sofia. Sana talaga magustuhan niya. Ang cake na ginawa ko. Maligayang kaarawan. Bakit patay lahat ng ilaw? Maligayang kaarawan sa iyo. Pahihipan mo ang mga kandila. Juanito, nandito ka na. Tamang-tama ang dating mo. Pwede na tayong magdiwang ng kaarawan ni Sofia. May dala si Ginoong Santos na cake. Paulit-ulit na hiniling ni Sofia. Kaya nagpatuloy na kami nang wala ka. Nagsimula na kaming magdiwang. Ayos lang. Ako naman ang nahuli. Ang pangit naman ng cake na ito. Ayaw ko nito. Sofia Cruz, humingi ka ng tawad sa tatay mo ngayon din. Elena, sigurado ako, hindi sinasadya ng bata yun. Juanito, hindi niya yun ipagpapahalaga, di ba? Sofia Cruz, humingi ka ng tawad. Ayos lang, hindi niya kailangang kainin yan kung ayaw niya. Pagod na ako. Aakyat na ako para magpahinga. Sofia Cruz, tatay mo yan. Paano mo nagawa na tratuhin ng ganun ang tatay mo? Masama si nanay sa akin. Ayoko na kay nanay. Elena, minsan talaga, ang mga bata ang mga pinakamalalakas magsalita. Balik na lang tayo sa pagdiriwang ng kaarawan niya. Babalik lang ako. Juanito. Mali si Sofia kanina, pero ngayong araw, ay kaarawan niya naman. Ikaw, hindi dapat magalit sa kanya. Cake lang naman yan. Bibili na lang tayo ng bago sa susunod na taon. Elena, wala nang susunod na taon. Galit ka lang kaya ganyan ang sinasabi mo. Ayos lang, pagod na ako. Umuwi ka na. Tatay ka ni Sofia, dapat mas maintindihin ka. Elena, bumaba ka. Magpuputol na kami ng cake. Nanay, bumaba ka. Gusto kong kuhanan ng litrato para sa social media. Dapat bumaba ka na. Sa buhay na ito, ako si Juanito Cruz, ay sawa na sa mga walang kapalit na pagsisikap. Nakikita mo ba yung lalaki, asawa ni Ginang Reyes, nandyan mismo? Magkasama sila araw-araw. Ang ordinaryo lang niya, hindi siya makakapantay kay Ginoong Santos. Kaya pala may iba nang kinakasama si Ginang Reyes. Isinakripisyo ng lalaking yun ang karera niya para sa pamilya. Anong nangyari sa kanya? At niloko pa rin siya ng basta-basta ng asawa niya. Eksakto, yan ang sinasabi ko. Matagal na kaming mag-asawa, kaya sa pampublikong lugar na tulad dito, hindi na namin kailangang magpanggap na parang bagong magkasintahan, tulad ng mga bata. Masamang balita. Sunog yan sa tabi ng Instituto ng Pananaliksik. May ulat ng sunog sa isang supermarket ngayon. Kumalat ang apoy sa mga archive ng instituto na nagdulot ng malawakang pinsala. Tapos na. Lahat ng ito, 30 taon ng pananaliksik ng ating bansa sa brain cancer nawasak, nasunog lahat. Babalik tayo ng 30 taon sa pananaliksik sa brain cancer. Dito ka lang. Papasok ako. Juanito, nawawala ka ba sa sarili mo? Malaki ang sunog. Mapapahamak ka. Nanay, si Ginoong Santos kanina lang. Siya ay bumibili para sa akin doon sa supermarket. Pupunta na ako ngayon. Dito ka lang. Huwag kang gagalaw. Okay, babalik agad ako. Ay, naku, napakapangahas mo. Pwede nating ulitin ang pananaliksik, pero kung ikaw ang mawala, malaking kawalan yon para sa ating bansa. Pero okay lang ako, di ba? Nakita mo ba si Elena sa loob? Pumasok din siya kanina. Nasa loob si Elena. Pumasok siya para iligtas ako. Hindi naman si Elena. Lumabas na ang bayaning bumbero. Ahem. Okay ka lang. Hindi ka nasaktan. Alam mo namang hindi siya sumugod para iligtas ako. Narinig kong sabi ni Sofia. Siya raw ang sumugod para iligtas si Ginoong Santos. Siguro nag-overthink lang ako. Profesor.
Uwi na tayo at ayusin natin ang mga file. Juanito. Ang lala ng sunog. Diretso ka lang na sumugod sa apoy. Nawawala ka na ba sa sarili mo? Nag-aalala lang si Juanito. Ligtas naman na ang lahat ngayon. Pag-usapan nyo na lang, huwag na mag-away. Juanito. Sumuko ka na lang. Isang tatay na nasa bahay lang pala, ha? Paano ka makikipagkumpetensya sa kanyang unang pag-ibig? Ginang Reyes. Kung alam mong delikado, bakit mo agad-agad na sinugod ng walang pag-aatubili? Kasi mabuting tao si Elena. Isinugod niya ang buhay para iligtas siya. Sumugod siya sa apoy para iligtas siya. Nag-iwan siya ng halimbawa para kay Sofia. Ang gandang halimbawa naman. Elena, bilang isang ina, ang pagsugod sa apoy para magligtas ng buhay, ay talagang nag-iwan ng halimbawa para kay Sofia. Pero bilang isang mananaliksik para sa bansa, sumugod ako para iligtas ang napakahalagang datos ng pananaliksik. Iyon din ay para mag-iwan ng halimbawa para kay Sofia. Anong karapatan mo para husgahan ako? Sinasabi mo bang, ang iyong mga walang kwentang papel ay mas mahalaga kaysa sa lahat, mas mahalaga kaysa sa akin at sa ating anak na babae? Kahit papaano ang aking iniligtas, ay isang napakahalagang kayamanan para sa ating bansa at mga mamamayan. At ang iyong iniligtas, ay ang iyong sariling makasariling hangarin lang. Profesor, alis na tayo. Juanito. Elena, galit na galit talaga si Juanito ngayon. Kung pupunta ka roon ngayon, kahit anong sabihin mo sa kanya, lalo lang lalala ang sitwasyon. Mas naiintindihan ng mga lalaki ang isa't isa. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, nasanggot ko lang ang usok. Medyo nahihilo lang ngayon. Hindi ko dapat minadali ang pagbili ng ice cream para kay Sofia. Eh di sana hindi nangyari ang lahat ng ito. Nanay, nasaktan si Ginoong Santos. Pwede ba siyang tumira sa atin? Sofia, hindi naman tama yun. Nanay, kasi bumibili siya ng ice cream para sa akin, kaya siya nasaktan. Yahey! Sofia, alis na tayo. Isang malaking sunog. Ang sumulog din sa Instituto ng Pananaliksik. Baka kailangan nating pumunta sa Dalisay ng maaga. Kailan? Bukas. Sige. Pupunta muna ako sa opisina ng clerk ng lungsod bukas ng umaga at tatapusin na ang diborsyong ito. Mas mabuti pa. Pupunta ako sa opisina ng clerk ng lungsod bukas ng umaga at tapusin na natin ang diborsyong ito ng tuluyan. Hello. Isinampa ko ito isang buwan na ang nakalipas. Isang petisyon para sa unilateral na diborsyo. Pwede mo bang tingnan kung naaprobahan na ito? Naaprobahan na ito. Sigurado ka bang gusto mong ituloy ang diborsyo? Juanito, alam mo ba kung anong oras na? Hindi ka pa rin umuwi. Sensitibo ang tiyan ni Sofia. Kailangan niyang kumain ng nasa oras. Bilang ama niya, paano ka naging ganoon ka walang pananagutan? Tinawag ako ni Sofia ng tatay sa unang pagkakataon. Sobrang saya ko. Sigurado ako. CJ, bukas ng umaga, ipapadala sa iyong dating asawa ang papeles ng diborsyo. Nagkataon, inilipat ang flight ko sa bukas ng umaga. Huhulihin kita. Rar! Takbo! Takbo! Rar! Bilisin mo! Ay! Oy! Nakauwi na si Juanito. Juanito, nag-text ako sa'yo. Hindi mo ba nakita? Bakit hindi ka sumagot? Tatay Luis, wag na natin siyang pansinin. Maglaro pa tayo. Natatakot akong baka maaga akong umuwi. At makaistorbo sa masayang pamilya ninyo. Hindi naiintindihan ni Sofia. Nagloloko lang siya. Tinatawag niya itong Tatay Luis.
Ano ba ang problema mo nitong mga nakaraang araw? Bakit lagi mo nalang inaaway ang bata? Oo nga pala. Mananatili muna sa atin si Ginoong Santos. Pinilit siya ni Sofia na manatili. Elena, hindi ba yan mismo ang inaasam mo? Ano ba ang gusto mong sabihin? Hindi ka man lang tapat gaya ng anak mo. Kahit papaano, may lakas siya ng loob na sabihin ito. Nahuhumaling siya kay Luis. Juanito. Huwag mong ipagpalagay ang iyong marumi at maling mga iniisip sa akin at kay Ginoong Santos. Wala kaming anuman sa isa't isa. Wala, ha? Sige, sabihin na lang nating ako ang gumagawa ng kwento. Ano ba talaga ang problema niya nitong mga nakaraang araw? Nanay, makipaglaro ka sa akin. Makipaglaro kay Tatay Luis. Sofia, huling beses na kitang sinasabihan ni nanay. Hindi tatay mo si Ginoong Santos. Kung tatawagin mo ulit si Ginoong Santos na tatay, masasaktan ang totoong tatay mo. Naiintindihan mo ba? Sinisigawan ako ni nanay. Ayoko na kay nanay. Hoy, Elena. Bata lang yan. Bakit mo seryosohin? Ginang Reyes, ang bagong kagamitan para sa Instituto ng Pananaliksik ay kailangang ihatid sa Dalisay. Lumipat na sa Dalisay ang instituto. Hindi paglipat. Ang balita, ang bagong proyekto, ay pinapatakbo sa Dalisay. Clara, nakaranas ka na ba magmahal? Ginang Reyes, ang aming kumpanya, kailangan ko bang iulat ang dating historiko? Hindi naman ako nagtatago ng kahit ano. Anong sinasabi mo? Gusto ko lang sanang itanong sa iyo. Kung ang isang lalaki ay nawalan na ng pasensya sa kanyang asawa at mga anak, at hindi na sumusunod sa bawat gusto nila, ano kaya ang posibleng dahilan? Hindi naman siya nag-isip ng hiwalayan, di ba? Imposible yan. Elena, wala nang susunod na taon. Lumingon ka. Bumalik ka kaagad. Ginang Reyes, may email para sa'yo. Sabi nila, urgent daw. Bukas na lang natin asikasuhin yan. Ito ang singsing na jade na iniwan sa akin ng tatay ko, bago siya pumanaw. Ay para lamang sa manugang ng pamilya Reyes. Tapos na ang hiwalayan. Nasira ang singsing na jade. Mabuti. Ngayon, wala nang babalikan. Juanito Cruz. Dapat kang pumunta sa Dalisay. Magbagong buhay ka. Juanito Cruz. May dala kang malita. Anong balak mo? Juanito. Anong ginagawa mo dyan sa malita? Sarili kong problema yan. Wala kang karapatang makialam. May business trip ka ba? Pwede mo namang sabihin yon. Si Sofia, inaalagaan na araw-araw ni Ginoong Santos. Araw-araw na nga siyang inaalagaan niya. Gusto mo pang mag-business trip? Kapag wala na ako, ikaw at si Sofia, makakasama na ninyo ng hayagan si Ginoong Santos. Ng hayagan. Yan naman ang gusto mo, di ba? Juanito. Kung maglakas loob kang umalis, huwag ka nang tumapak pa ulit sa bahay na to. Dahil sa kalagayan ng panahon, ang iyong flight ay naantala ng isang araw. Elena, nakuha mo ba ang email? Anong email? Huwag mong sabihin, ang email mula sa opisina ng clerk ng lungsod hindi pa dumating? Hindi na bale. Naisip ko lang, matagal na rin. Mula nang huli nating dalhin si Sofia sa kindergarten, bukas ng umaga. Sabay natin siyang ihatid sa paaralan. Ganun nga, Juanito. Kailangan mong tandaan ang tungkulin mo sa pamilyang ito. Kung hindi, kapag iniwan mo ang pamilyang ito, ang buhay mo ay babagsak lang. Elena, akala mo pa rin, hindi ako mabubuhay nang wala ka. Sofia, magpaalam ka kay tatay. Ginong Santos. Kumain ka ba ng maayos ngayon? Tara na. Palem. Kailangan ko nang umalis. May meeting ako ngayon. Huwag mong kalimutang sunduin si Sofia. Elena. Ano yon? Elena. Palem. Ano ba ang problema niya?
Juanito. Ang iyong bagahe, ako na ang kumuha para sa'yo. Pumunta na tayo sa airport. Salamat, Profesor. Paulem, anak. Aalis na ako para makasama mo si Nanay at si Ginoong Santos. Ano to? Ginang Reyes. Ito yung mahalagang email na sinabi ko kahapon. Sinabi ko sa'yo kahapon. Galing ito sa opisina ng clerk ng lungsod. Opisina ng clerk ng lungsod. Elena, nakuha mo ba ang email? Paano nangyari to? Lumingon ka. Parang nasa kindergarten. Binlock na ako niya. Juanito, anong nilalaro mo? Juanito, lumabas ka rito ngayon din. Lumabas ka na, o magagalit na talaga ako. Ginang Reyes. Hinanap na namin sa lahat ng lugar. Hindi pa rin namin mahanap si Ginoong Cruz. Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang umalis si Juanito sa puwerto ng Pag-asa? Paano siya makakaalis sa puwerto ng Pag-asa? Impossible. Kahit na kailangan nating baligtarin ang buong puwerto ng Pag-asa, kailangan natin siyang hanapin. Pero, may meeting kayo mamayang hapon kasama ang tagapangulo ng pangunahing kalusugan para pag-usapan ng partnership. Sabi ko, maghanap pa kayo. Kailangan ko bang ulitin? Opo, ma'am. Salamat, Profesor. Juanito. Dapat kang mabuhay para sa sarili mo. Ginang Reyes, nag-arrange na kami ng mga tao para hanapin si Ginoong Cruz. Nanay, Elena, ayaw akong bitawan ni Sofia. Kaya ako nahuli. Pasensya na sa pagpapahintay sa'yo. Ayos lang. nanay, nasaan si tatay? Ang tatay mo, siya. Nasa bahay ba siya nagluluto ng masarap para sa akin? Nanay, gusto kong kumain ng lomo ng baboy na luto ni tatay. Nandito ka na ba? May niluluto ka bang masarap? Nanay, gusto kong kumain ng lomo ng baboy na luto ni tatay. Juanito. Ito ang magiging tahanan mo sa susunod na 3 taon. Ang mga kondisyon dito ay aminadong medyo mahirap. Profesor, napakaganda na ng mga kondisyon dito. Sa susunod na 3 taon, aasa ako sa mga nakatatanda kong kasamahan na magbabantay sa akin. Kami ang dapat matuto sa'yo. Yan ang gusto kong marinig. Eksakto. Sa pagsali mo sa amin, ang pagsulong ng aming pananaliksik ay tiyak na bibilis. CJ, maghapon tayong nagbiyahe. Magpahinga muna tayo. Tara na. Tatay, Anak, mali ang napuntahan mo. hindi ako nagkakamali. Ikaw ang tatay ko. Anak, hindi ako. Tatay, ayaw mo na ba kay Lia? Hindi ganoon. Anak. 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 Halo, may tao ba dyan? May bata na nawala ng malay dito. Leah, Kayo po, ako po ang tita niya. Ang kanser sa utak niya sumumpong ulit. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital, ngayon din. sige, kayo ang mauna. Ako na ang magbuhat sa kanya. Nanay, gusto ko yung lomo ng baboy na luto ni tatay. Sofia. Wala si tatay, nasa business trip siya. Ako na ang magluluto para sa iyo. Okay. Hindi. Gusto kong kumain bod ng luto ni Ginong Santos. Hindi ako marunong magluto. Lagi na lang kaming nag-order ng takeout dati. Ginawa lang namin yun para masaya siya. Hindi ba okay yon? Oo. Siyempre naman okay yun. Salamat sa nangyari ngayong araw. Pasensya na. Nakalimutan kong magpakilala. Ako si Eva Ramos, isang neurosurgeon sa Sentral na Ospital ng Dalisay. Juanito Cruz. Yung building na tinitirhan mo.
Mukhang, dormitoryo ng Research Institute ng ospital namin. Ang bata mo tignan. Hindi ka mananaliksik, ano? Kakakilipat ko lang dito kamakailan. Oo nga pala. Talagang pasensya na. Kumilos ako ng walang pahintulot mo, nang ibigay ko kay Lia, ang gamot na yon. Hindi ako ang dapat magpasalamat sa'yo. Ikaw ang nagligtas ng buhay ni Elia. Wow, si Daddy ang nagligtas sa akin. Lia, si Juanito ito. Hindi si Daddy. Hindi, siya ang Daddy ko. Tita Eva, bakit ayaw mo akong makasama ni Daddy? Pasensya na, maaga kaming nawala ng kapatid ko at ng hipag ko. Kaya lagi naming sinasabi sa kanya na kapag 5 taong gulang na siya, babalik ang daddy niya. Sa totoo lang, malapit na ang kanyang ika-5 kaarawan. At saka, yung suot mo, medyo kamukha nga ng daddy niya sa larawan. Kaya, nagkamali siya at akala niya ikaw yun. Talagang pasensya na. Lia, maligayang kaarawan. Sabihin mo kay tatay kung ano ang gusto mong kainin at ipagluluto ko yon para sa'yo. Daddy, gusto kong kumain ng matamis at maasim na baboy. Sige, walang problema. Tara na, halika. Yehey, bumalik na si Daddy. Ginoong Santos, handa na ba yung matamis at maasim na baboy? Malapit na. Ginang Reyes, binaliktad na namin ang buong puerto ng Pag-asa, pero hindi pa rin namin siya nakita. Paano nangyari yun? Mahal na mahal ako ni Juanito at ang aming anak na babae. Imposible, Clara. Galit lang siya sa akin, di ba? Hindi naman talaga siya aalis sa akin, di ba? Ewan. Baka naman ang pamilya niya ang nakakaalam kung saan siya pumunta. Tama. Dapat alam ng mga magulang niya. Tara na. Elena, handa na ang pagkain. Di ka ba kakain? May aasikasuhin ako. Kayo na muna. Hoy! Sofia, oras na para kumain. Ginoong Santos, naalala ko, yung luto mo, hindi naman ganito ang itsura dati. Medyo maitim nga, pero pareho lang ang lasa. Heto, tikman mo. Ang tigas. Hindi dapat maging pihikan sa pagkain ng mga bata. Walang guro. Ang nagkakagusto sa pihikan. Kain ka pa ng. Heto, ay. Tulungan kita dyan. Tita Eva, ang sarap ng amoy ng luto ni tatay. Mas masarap pa sa luto ni Lola. Lia, gutom na gutom ka na siguro. Kain na. Nagtataka ako kung ano na kaya ang kalagayan ng ating anak sa Dalisay. Kumusta na kaya siya doon? Sabi ng mga tao sa instituto, gusto na gusto nila si Juanito. Siyempre naman. Ang anak ko ay isa sa mga pinakamatalinong siyentipiko sa Maharlika. Lagi siyang welcome saan man siya pumunta. Ha ha ha. Sino yun? Elena. Tatay. Anong ginagawa mo dito? Nanay. Tatay, alam niyo ba kung saan pumunta si Juanito? Huwag mo akong tawaging nanay. Naghiwalay na kayo ni Juanito. Hindi ko nakarapat dapat ang titulong yun mula sa'yo. Nanay, nagwawala siya, tapos ikaw rin. Biro ba ito para sa'yo? Nagmamalasakit pa ba siya sa pamilyang ito? Sa akin at kay Sofia. Elena, ano bang sinasabi mo? Noong naaksidente sa sasakyan si Juanito. Noong nasa bingit na siya ng kamatayan. Nasaan ka? Huwag na nating pag-usapan yun. Kung talagang mahal mo ang pamilyang ito. Puputulin mo na ang lahat ng pakikipag-ugnayan mo sa mga lalaking yun. Nanay, ang relasyon ko kay Ginoong Santos ay talagang malinis. Wala talaga sa amin. Sinasabi mo sa akin, wala siyang nararamdaman para sa'yo. Ako. Ginoong Santos. Inumin mo ang gamot mo bago matulog. Luis. Inumin mo ang gamot mo bago matulog. Luis. Elena, ang hina-hina ko talaga. Pwede bang pakainin mo ako? Elena, wala rin sa bahay si Juanito ngayon. Dito na lang ako matutulog. Pwede akong magturo kay Sofia. Hindi maganda ang mga grado niya nitong mga nakaraang araw. Ginang Cruz. Paano mo pinalampas na kunin siya ni Juanito? Mali ang naiisip mo.
Wala talagang anuman sa pagitan namin ni Ginoong Santos. Talagang wala kaming anuman. Pakiusap, huwag mong isipin ng labis. Oh, talaga. Hindi ba't dahil kayong dalawa ay magkababata na magkasintahan? Tama na. Tapos na kayo ni Juanito. Wala ka ng kinalaman sa amin. Lumabas ka na ngayon. Hindi ka welcome dito. Ginang Cruz. Nagkamali ako. Bigyan mo naman ako ng isa pang pagkakataon. Patanjin naman ako kay Juanito. Personal kong hihingi ng tawad sa kanya. Ibabalik ko siya. Ngayon mo lang na-realize na nagkamali ka. Huli na. Matapos ang pagtrato mo kay Juanito sa lahat ng mga taong ito, sa tingin mo hindi namin nakita. Babawi ako sa kanya. Pag-uusapan pa ba natin ngayon? Ano pa ang saysay? Desidido na si Juanito. Nahiwalayan ka, at magsimula ng bagong buhay. Hello. Elena, may problema. Nasa ospital si Sofia. Ano? Sofia. Sofia. Elena, nandito ka na. Nanay, ang sama-sama ng pakiramdam ko. Anong nangyari sa kanya? Food poisoning. Ah, Elena, pasensya na. Hindi ko inalagaan ng mabuti si Sofia. Pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Nanay! Tatay, bakit hindi pa siya bumalik? ang tatay mo. At ako ay nagdiborsyo. Diborsyo? Kung magdibidorsyo ako sa nanay mo, isang lang sa amin ang pwedeng maging kasama mo. Sino ang pipiliin mo? Tatay, bakit kayo naghiwalay ng nanay? Ayokong magdiborsyo ang nanay at tatay. Gusto ko ang tatay ko. Sofia. Paano kung ako na lang ang maging tatay mo? Ano sa tingin mo? Huwag kang umiyak. Leo. Nandito si Sofia. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Lumabas ka rito. Hindi yan kalokohan. Elena, gusto kita. Matagal na kitang gusto. Ngayong wala na si Juanito, pwede na akong maging tatay ni Sofia. Nakaligtaan natin ang pagkakataon noon. Pwede pa rin tayong magkaroon ng masayang pamilya ngayon. Pwede pa nga tayong magkaroon ng 2 o 3 anak. Hindi ko kailanman gagawin ang ginawa ni Juanito, na iwanan ng asawa at anak. Luis, tigilan mo na. Tapos na yun sa nakaraan. Pero Elena, hindi mo naman talaga minahal si Juanito. Kasama mo lang siya, dahil kailangan mo. Ngayong wala na siya. Pwede tayong magsimulang muli. Alam ko yan. Ako lang ang laging nasa puso mo. Sinong nagsabing nasa puso kita, Luis? Tinulungan lang kita, dahil magkakakilala na ang aming mga pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Nang pumanaw ang tatay mo, hiniling sa akin ng nanay mo, na pagdating mo sa puwerto ng pag-asa, tutulungan kita, yun lang. Pero hindi ibig sabihin noon, na may nararamdaman ako para sa'yo. Naiintindihan mo ba? Umalis ka na. At huwag ka nang bumalik. Wala na si Juanito sa eksena. Single na si Elena ngayon. Panahon na lang ang kailangan para maging asawa niya ako. Nanay, galit ba si tatay dahil hiniling kong maging tatay ko si Ginoong Santos kaya siya nagalit? Hindi na ako hihiling na maging tatay ko si Ginoong Santos. Nanay, pwedeng pabalikin mo siya? Sofia, papabalikin ni nanay si tatay. Ipinapangako ko. Hello, nanay. Nalinawan ko na ang lahat kay Luis. Nagkamali ako tungkol dito. Pakiusap, kausapin mo si Juanito para sa akin. Ipapakita ko sa kanya ang mas maraming pag-aalaga mula ngayon. Babawi ako sa kanya. HMPH, nagkaroon ka na ng pagkakataon. Nagdesisyon na si Juanito na iwan ka, at magsimula ng bagong buhay. Hindi pwedeng totoo yan. Hindi naman talaga niya iiwan. Ako at ang anak namin, di ba? Nanay, nasaan siya? Pakiusap, sabihin mo sa akin. Kumpidensyal ang mga plano niya sa paglalakbay. Hindi ko alam kung saan siya pumunta. Ang alam ko lang nasa Dalisay siya. Dalisay. Sige, nanay. Salamat. Sofia, bukas, dadalhin ka ni nanay sa Dalisay para hanapin si tatay. Okay. Lia,
Ngayon, 5 taon ka na. Malaki na si Lia ngayon. Kaya kapag wala ako, dapat makinig ka kay Tita Eva at kina Lola at Lolo. Nakuha mo? Opo, tatay. Alam ko na, ayaw ng mabait kong anak, kaya ngayon, may dinala akong maliit na cake para sa'yo. Tada! Wala namang bakery dito sa paligid. Ito, ako ang gumawa nito. Hindi naman masyadong maganda ang itsura. Lia, kung hindi mo ito magustuhan, pangako ko, bukas bibili ako ng isa pa para sa'yo. Isang malaki at magandang cake, okay? Pinakamahal ko si tatay, masaya na masaya ako. Gusto ko ang cake na ginawa ni tatay. Mahal din ni tatay si Lia. Tatay, pangako mo na hindi mo na ako iiwan, okay? Okay. Pangako ko sa'yo. Juanito, nakikita kong ikaw lang ang nagtatrabaho. Tutulungan kita, hayaan mo, ako na ang bahala dyan. Hindi na kailangan. Pasensya na talaga, sa lahat ng panahong ito, ikaw palagi ang tumutulong sa akin. Hindi ko alam kung paano kita babayaran. Walang anuman. Kung hindi ka magagalit sa sasabihin ko, kilala ko ng mabuti ang lugar na ito. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Sa totoo lang, sana ay makasama mo ng mas madalas si Lia. Gusto kong maramdaman ni Lia ang init na iyon. Makabubuti iyon sa kanyang kalagayan. Walang problema. Kung sakaling mamis ni Lia ang tatay niya, palagi siyang welcome sa bahay ko. CJ, Handa na ang hapunan. Juanito. Kami ni Sofia. Sobrang miss ka na namin. May nakita kami. Nahanap mo siya, di ba? Hindi naman talaga siya umalis. Sinusubukan lang niyang takutin ako. Hindi. Tulad ng sinabi ni Ginoong Cruz, ang kinaroroonan ni Juanito ay lubos na nakatakip. Hindi namin alam ang eksaktong lokasyon niya. Maliban na lang na nasa Dalisay siya. Eh bakit ka bumalik dito? Bakit hindi ka doon naghahanap? Nakita ko ito sa lumang bahay. Ito'y diary na tinago ni Juanito. Maaaring may clue dito. Hindi. Tulad ng sinabi ni Ginoong Cruz, lahat ng kanyang kinaroroonan ay selyado na, ni hindi nga namin alam kung nasaan talaga siya. Alam lang namin nasa Dalisay siya. Eh bakit ka pa umuwi? Bakit hindi ka pa rin doon naghahanap? May nakita ako sa lumang bahay, isang diary na sinulat niya. Baka may clue doon. Ika-19 ng Nobyembre taong 2020, ayaw ni Elena ng maanghang na pagkain. Gusto ni Sofia ng matamis at maasim na baboy. Pero si Sofia, lalong lumalala ang mga sira niya sa ngipin. Kaya, kailangan kong bawasan ang asukal. Ika-2 ng Nobyembre taong 2021. Gumawa ako ng pumpkin pancakes ngayon. Nagustuhan talaga ni Sofia. Sa susunod na linggo, gagawa ulit ako. Ika-6 ng Hunyo taong 2022, si Elena ay walang gana kumain itong mga nakaraang araw. Mag-aatsara ako ng mga maasim na gulay para bumalik ang gana niya. Ika-1 ng Enero taong 2023, nangako sa akin si Elena na uuwi tayo sa amin taon-taon. Pero siya, 3 taon nang hindi na sumama sa akin. Siguro, sobrang busy lang siya. Juanito, kung uuwi ka lang sana. Mula ngayon, sasamahan kita. Sa bahay ng mga magulang mo palagi. Ito si mommy, ito si daddy. Kapag nakita ni daddy ang larawang ito, tiyak na uuwi siya. Sofia, may mga larawan ka ba? Nakasama si daddy. Gusto gumawa ni mommy ng mga flyer ng nawawalang tao. Tara, pumunta tayo sa Dalisay para hanapin si daddy. Okay. Pero ayaw mo namang magpa-picture, mommy. Pero gusto ng daddy mo. Ay, oo nga, yung camera natin. Saan ba natin nilagay? Pati yung wedding photo natin. Alam mo ba kung nasaan? Sofia. Sa tingin mo ba kinuha ni daddy? Juanito. Kain tayo. Hindi ako pwede, Profesor. Sumama ka na lang kina Marco at Sara. Kumain ka na. Nasa kritikal na yugto ang eksperimento ko. Hindi ako makaalis. Kailangan mong kumain para lumakas ka. Pampalakas ang pagkain. Kailangang alagaan ng mga kabataan ang kanilang sarili. Profesor, huwag kayong mag-alala sa akin. Ako ay magiging maayos. Gabi na.
Lahat kumain na kayo. Nakatapos din. Gutom na ako talaga. Ginoong Cruz, ano nang ginagawa mo rito mag-isa? Ginang Ramos, kakatapos ko lang magtrabaho. Maghahanap sana ako ng makakain sa cafeteria, pero sarado na pala. Matagal nang sarado ang cafeteria. Bakit ka ngayon lang kakain? Sobrang dami lang ng trabaho, nawala sa isip ko ang oras. Ikaw naman, Ginang Ramos. Kakatapos ko lang ng operasyon. Sasamahan ko lang si Lia para maghapunan. Kaya, dahil nagkita naman tayo, kung ayos lang sa iyo, maaari nating samahan si Lia at kumain. Tara na, masaya na masaya si Lia kapag nakita ka niya. Ang galing mo talaga, Ginang Ramos. Yung restaurant na nirekomenda mo, ay napakasarap talaga. Natutuwa akong nagustuhan mo, Ginoong Cruz. Matagal na yung paborito kong kainan. Isang tunay na nakatagong kayamanan. Hindi naman ganun kasarap. Malayo pa yan sa luto ni tatay. Na, ang luto ng tatay mo ang pinakamasarap. Siya nga pala, Ginoong Cruz. Medyo matagal na rin tayong magkakilala. Parang magkaibigan na, pero wala pa rin akong numero mo. Kaka-rating ko lang sa dalisay. Yung lumang phone ko, nawala. Nakabaon ako sa research ko. Pumunta ka na lang sa instituto, at magtanong kay Juanito. Makakahanap sila sa akin. CJ, Juanito, kung kailangan mo ng anuman, nasa tabi lang ako sa ospital. Sige, Eva. Nanay, ang laki-laki ng dalisay, wala pa tayong litrato ni tatay. Paano natin siya hahanapin? Basta't patuloy tayong maghahanap, tiyak na makikita natin siya, di ba? Pero gutom na ako. Gusto ko yung matamis at maasim na baboy ni tatay. Sofia. Saglit na lang, Sofia, ha? Sa ngayon, kumain na lang muna tayo kung saan. Kapag nakita na natin si tatay, siya na ang magluluto para sa'yo araw-araw. Deal. Sige. Mag-ingat ka. Nanay, tingnan mo. Hindi ba yan si tatay? Hindi pwede. Namimiss mo lang siya ng sobra. Ingat sa paghakbang dyan. Tatay, pinrotektahan mo ulit kami. Kailangang maging maingat ang lahat. Okay. Lia. Bitawan mo ang tatay ko. Sofia, anong ginagawa mo? Tatay, nandito kami ni nanay para sunduin ka. Bakit mo siya tinatawag na tatay? Siya ang tatay ko. Ayos lang, Lia. Magpakailanman, ikaw ang aking kayamanan. Tatay, ayaw mo na sa akin? Juanito, sino sila? Ito ang anak ng dating asawa ko. Pasensya na talaga tungkol dito. Nakakakahiya ito. Bakit hindi mo na lang? Sama si Lia at magpatuloy muna kayo? Lia, may mga aasikasuhin si Juanito. Tara na. HMM. Anong ginagawa ninyong dalawa dito? Ito ba ang dahilan kung bakit mo kami iniwan? Bakit ka tinawag na tatay ng batang yun? Gusto niya sa akin. Gusto niya akong tawaging tatay. Kaya hinayaan ko. Anong problema doon? At okay lang yun. Hinayaan mong tawagin kang tatay ng ibang bata. Sa mismong harapan ni Sofia, naalala mo ba kung anong epekto yun sa kanya? Nang tawagin niyang tatay Luis si Leo, naisip mo ba ang nararamdaman ko? Pasensya na tatay, kasalanan ko. Hindi ko na ulitang tawaging tatay si Ginoong Santos. Kaya sinasabi mo sa akin, gusto mong magdiborsyo. Dahil kay Sofia, ilang beses ko pa bang sasabihin? Mga bata, ang sasabi-sabi, bakit mo kailangang idamay ang isang bata? Sige, kahit na nagkamali siya, humingi na siya ng tawad. Umuwi ka na kaya? Elena, sa tingin mo ba talaga, nasa ganitong sitwasyon tayo, dahil lang kay Sofia? Sa tuwing may problema, sinisisi mo ang lahat, pero hindi mo tinitingnan ang sarili mo. Ano ba ang gusto mong sabihin? Sinasabi mo, mali ako, yan ba ang sinasabi mo? Sabihin mo, anong mali ang ginawa ko? Sige, kahit na ako ang nagkamali, sapat na ba yun para iwan mo kami? Alam mo ba, gaano katagal ka naming hinanap? Elena. Ginang Reyes, hindi kita iniwan. Ikaw ang nagtaboy sa akin. Tatay, nanay, pwede bang tumigil na kayong mag-away? Sige, kasalanan ko.
Juanito, pasensya na. Umuwi ka na lang kasama ko. Kaming tatlo ay pwedeng mabuhay ng masaya. Okay. Wala nang pagbabalikan. Elena, bakit hindi mo na lang aminin? Kung yan lang ang sasabihin mo, aalis na ako. Juanito, sabihin mo sa akin ang totoo. May iba ka ba? Bakit mo naman naisip na may iba ako? Ano ba ang pinagsasasabi mo? Mali ba ako? Tatanungin kita. Sino yung babae at yung bata dahil sa kanya ka pumunta sa dalisay? Tama ba? Bakit mo naman naisip na naparito ako para sa kanya? Hindi ba, Juanito? May asawa ka, kasama mo ang isang babaeng hindi mo naman kilala, at sobrang close kayo, kahit sino sa kalagayan ko. Ay iisipin din ang eksaktong bagay na yan, tama ba? Ginang Reyes. Kaya naman pala asterisk na uunawaan asterisk mo. Alam mo rin, na ang pagiging sobrang close sa isang tao, ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Akala ko pa naman wala kang alam. Ginang Reyes. Kaya naman pala naiintindihan mo. Alam na alam mo, na kapag sobrang close ka sa isang tao ng kabilang kasarian, ay nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan. Akala ko pa naman, wala kang alam. Anong ibig mong sabihin? Naalala mo ba nung kayo ni Luis, ay parang magkadikit? Ano ang dahilan mo noon sa akin? Ang sabi mo, si Luis ay guro ni Sofia, matagal mo ng kaibigan. Kaya kailangan mong i-drop lahat para sa kanya? Naisip mo ba kung ano ang naramdaman ko noon? Juanito, ako. Huwag mo nang sayangin ang hininga mo. Nagtaksil ka man o hindi, wala na akong pakialam pang usisain yon. Mula ngayon, magkakahiwalay na tayo. Elena, Palem. Juanito. Juanito Cruz. Lumapit sa akin si Ginoong Santos para sa isang napaka-importanteng bagay. Hindi ko pwedeng tumanggi. Tama na. Pagod na ako sa trabaho araw-araw. Wala akong oras o lakas para harapin ang mga selos mong walang kwenta. Juanito Cruz. Kailangan mo bang umuwi at agad-agad mag-eskandalo? Juanito Cruz. Ilang taon na tayong mag-asawa at nag-aalala ka pa rin sa ganitong batang-batang kalokohan. Alam mo ba kung gaano ako kapagod? Nagkamali si Sofia kanina, pero kaarawan niya ngayon. Huwag kang magtampo sa kanya, cake lang naman yun. Bibili na lang tayo ng bago sa susunod na taon. Lahat, itigil muna ninyo ang mga ginagawa nyo. Sa ngayon, kamakailan, huminto sa pag-unlad ang aming pananaliksik. Sa tingin ko kailangan ng lahat ng ilang araw na pahinga. Profesor, okay lang ako. Hindi ko kailangan ng pahinga. Juanito, kapag mas pinipilit mo, lalo kang kailangang umatras at magpahinga. Kung pipilitin mo ng sobra, masusunog ka lang at hindi ka rin aabot saan man. Magpahinga ka, baka sakali, dumating pa ang inspirasyon. Pero nasa kritikal na yugto. Ang eksperimento. Eksakto, kaya nga kailangan mong nasa pinakamagandang kondisyon ka. Napala. Naalala ko, kilala mo. Si Dr. Ramos mula sa Central na Ospital ng Dalisay. Hindi ba? Oo. Profesor, ano po yon? Narinig ko na ang tita ni Dr. Ramos ay isang kilalang doktor ng medisina sa ibang bansa. Espesyalista sa pananaliksik sa kanser sa utak. Ang mga internasyonal na file na mayroon tayo ay hindi sapat. Umaasa ako na matutulungan tayo ni Dr. Ramos sa pakikipag-ugnayan sa kanyang tita para makahiram tayo ng ilang international na journal o magasin ng pananaliksik. Gets ko. Huwag kayong mag-alala, Profesor. Ipaparating ko ang mensahe. Lia, Tatay, nandito ka na. bakit ka natutulog dito mag-isa? Namiss kita, tatay. Akala ko ayaw mo na sa akin, na hindi ka na babalik. Lia, Tatay, umuwi ka na. bakit ka natutulog dito mag-isa? Sobrang namiss kita. Akala ko ayaw mo na sa akin, na hindi ka na babalik. Oh, mahal. Hindi ba't nangako ako? Hindi kita iiwan. Halika na, umuwi na tayo. Sige. Tatay, ang bait-bait ko ngayon. Kahit anong ipagawa sa akin ni Lolo at Lola, ginawa ko. Mabait na anak. Anong gusto mong hapunan, mahal? Sabihin mo lang, at lulutuin ko para sa'yo. Tatay, ginisang patatas. Sige, walang problema. Tatay, tulungan kitang maghugas ng patatas? Hindi mo kailangang tumulong, anak. Ako na ang bahala.
Sige, maglaro ka na. Sige tatay, magluto ka at mag-aaral na ako. Sige. Sofia, uwi ka na galing eskwela. Subukan mong mag-aral mag-isa? Tatay, nakausap na ni nanay si Ginoong Santos. Sabi niya, magpahinga lang daw ako pag-uwi. Pero, ang mga grado mo naman ay, Kasalanan mo to, tatay. Natalo pa ako sa laro. Nanay, pupunta ba tayo para makita si tatay? Galit pa si tatay. Maghintay muna tayo sandali, dito sa may pinto, para ipakita nating tayo'y mas tapat. Nanay, ang bango-bango. Si tatay ba ang nagluluto? Gutom na ako. Tara na. Mia, kumain muna tayo. Mhm. Sofia, kapag kumakain ka, huwag kang ngumunguya ng nakabukas ang bibig. Ilang beses na bang sinabi sa'yo ni tatay? Tatay, ang kulit-kulit mo. Ngumunguya ako nang nakabukas ang bibig. At sabi ni Ginong Santos, masarap akong kumain. Bastos yan, at hindi maganda sa paningin. Kailangan mong itigil yan. Hayan na naman. Maliit pa si Sofia. May punto si Ginoong Santos. Bata pa lang siya. Mawawala din yan paglaki niya. Hindi ba, mahal? Yan, bubu. Mia, kapag kumakain ka, huwag kang ngumunguya ng nakabukas ang bibig. Sige, tatay, hindi na ako muling ngumunguya nang nakabukas ang bibig. Mabait na bata, Mia. Heto, kumain ka pa. Salamat sa pagluto, tatay. Dapat ikaw din kumain ka pa. Ay, oo nga pala. Tatay, nakakuha ako ng perpektong marka. Nangako si Tita Eva na dadalhin niya ako sa parke ng libangan. Gusto ko rin na sumama ka. Pwede ba, please? Sige, wala namang pasok si tatay sa susunod na mga araw. Ayos yan. Samahan mo akong hanapin si Tita Eva. Sige, pupunta tayo pagkatapos nating kumain. Juanito. Juanito. Mia, sige, hanapin mo si Tita Eva. Sige. Paano mo nga ba ako nakita rito? Kami ni Sofia. Sobrang nami-miss ka namin. Tatay, may napaka-special na regalo para sa'yo si nanay. Nanay, ipakita mo sa kanya. Juanito, tingnan mo ito. Ito ang Reg Along binili namin para sa'yo. Palagi mo namang gustong manood ng laro ng soccer, di ba? Ito ay eksaktong kapareho ng suot ng paborito mong soccer star. Tingnan mo. Elena, sabi ko sa'yo, pagkatapos ng aksidente, hindi na ako makakalaro. At saka, ang sport na talagang pinapanood ko ay basketball. Ang mahilig sa soccer ay si Leo. Juanito, pakinggan mo muna ako. Hindi na kailangan. Ayoko nang makarinig ng mga paliwanag mo. Kung wala ka ng ibang sasabihin, umalis ka na. Tatay, nagkamali kami ni nanay. Pwede ba tayong umuwi na? Elena, kailangan ba talagang gawin mo ito? Malinaw na ang sinabi ko. Ang gusto ko lang ngayon ay mamuhay ng payapa, mag-isa. Ang pinakamagandang wakas para sa relasyong ito ay hayaan na lang nating maghiwalay. Tatay, ayaw mo na ba sa akin? Ang tagal ko nang hindi nakakain ng luto mo. Sige, kumain ka muna. Pero pagkatapos mong kumain, aalis ka na. Juanito, Eva, nandoon ka pala. Tapos na ang usapan namin. Umalis na tayo. Yehey, dadalhin ako ni tatay sa parke ng libangan. Tara na. ang lamig. Hindi ka naman nakasuot ng panglamig. Magkakasakit ka. Umalis na tayo. Nanay, hindi na ba ako gusto ni tatay? Okay lang, Sofia. Hindi ka kinasusuklaman ng tatay mo. At hindi ka niya pinabayaan.
Ito lang, si tatay. Gusto na gusto mo si Ginoong Santos dati. Kaya nagseselos siya. Sa totoo lang, gusto ko rin naman si tatay. Alam ni nanay. Pero, pareho tayong nakagalit kay tatay. Kaya kailangan nating bumawi sa kanya. Paano natin gagawin yon? Kaarawan niya sa loob ng 3 araw. Ano kaya kung ganito ang gawin natin? Sige! Magugustuhan talaga yon ni tatay. Talaga, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa kanila. Ayos lang. Sa totoo lang, may mas importante akong gustong pag-usapan sa'yo. Ang bihira naman ang dakilang Dr. Cruz. Kailangan ng tulong ko para sa isang bagay. Ganito kasi, ang aming instituto ay kasalukuyang nababangga sa isang hadlang sa aming pananaliksik. Narinig kong nasa ibang bansa ang tita mo. At isa siyang napakasikat na doktor ng medisina. At nagre-research din siya tungkol sa brain cancer. Ang aming direktor ay nais siyang tanungin kung maaari siyang magpadala ng ilang journal mula sa ibang bansa. Kasama ang ilang file para sa amin. Ah, yun lang ba? Walang problema. Tatawagan ko agad ang tita ko. Maraming salamat, Eva. Isang tawag lang. Walang problema. Pero ikaw, nagluluto para kay Lia. Dinala siya sa parke ng libangan. Ikaw. Pinunan mo ang kawalan para kay Lia, nang wala siyang ama. Kung tutusin, ako pa ang dapat magpasalamat sa'yo. Kaya naisip ko, Ano ang iniisip mo? Gusto ni Tita Eva na makasama ni tatay? malapit nang magsara ang parke ng libangan. Dapat na tayong pumunta doon ngayon. Juanito, Profesor, anong nagmamadali? tita ni Dr. Ramos, ang tumawag mula sa ibang bansa. Gusto niyang tulungan ang ating pananaliksik sa tumor sa utak sa pamamagitan ng pagbibigay ng ilang materyales. Maaari niyang i-fax ang mga ito. Ang ganda naman yan, Profesor. Sigurado akong malalampasan natin ang teknikal na balakid na iyon. Anumang araw na ngayon. Juanito. Anong nangyayari sa inyo ni Dr. Ramos? Minsan mo lang nabanggit. Biglang sumaklolo ang tiya niya ng napakalaking tulong na ganito. Oo nga, Napapansin ko kayong dalawa ay laging magkasama nitong huli. Ano nang meron? alam mo, narinig ko na si Dr. Ramos sa ospital ay kilala bilang Reyna ng Yelo. Hindi siya talaga pala kaibigan o malambing kan-inuman. Pero sa ating si Juanito, iba na ang istorya. Mukhang lahat ng mga dalagita dito sa ating instituto ay wala ng pag-asa. Kahit na meron tayong mga file na ito, nahaharap pa rin tayo sa isang malaking hamon. Profesor, anong problema? Ang ating gene sequencer at mass spectrometer ay luma na. Kaya, kahit na magsagawa tayo ng mga eksperimento, magkakaroon pa rin tayo ng hindi pare-parehong datos. Profesor, anong dapat nating gawin? Dati, wala tayong magagawa. Pero ngayon, mayroon ng pag-unlad. Tungkol sa bagay na ito, salamat lahat ito kay Juanito. Dr. Santiago ay handang magbigay sa atin ng pagkakataon. Anong pagkakataon? Sabi niya, pwede tayong magpadala ng isang tao sa ibang bansa sa isang scholarship para mailagay sa kanyang laboratorio. Handa rin siyang ibahagi ang gawain ng kanyang buhay nang walang itinatago. Sa parehong panahon, pwede rin tayong magpadala ng datos ng pananaliksik mula sa ibang bansa pabalik sa atin. Pero may isang kondisyon, kailangan mong magpunta roon ng buong 10 taon. 10 taon? Taon, 10 taon. Noong una kong naisip, dahil napakatagal, at sa ibang bansa pa. Mas angkop siguro ang isang taong may mas maraming karanasan sa buhay. Iniisip kong, ipapunta, si Marco o Sara, pumunta, pero, hindi inaasahan. Ang sabi ng isa, magpapakasal na raw siya, at ayaw niyang magkalayo sa kanyang asawa ng ganoon katagal. Ang sabi naman ng isa, tumatanda na raw ang kanyang mga magulang, at ayaw niyang umalis sa bahay. Kaya, sa huli, walang sinumang handang pumunta. Professor, hindi naman mahalaga kung sino ang pupunta, di ba? At si Juanito ang pinakamagaling sa atin. Ang pagkakataong ito ay dumating dahil sa kanya, kaya natural siya ang dapat na unang pagpipilian. Juanito, ganito ang sitwasyon. Kaya, ano ang masasabi mo? Profesor, ako ang pupunta. Mula nang dumating ako sa Dalisay, napagpasyahan ko nang ialay ang lahat sa aking bansa. Mabuti, napakagaling. 3 araw na lang, aalis na tayo. Tuloy na, kung may kailangan kang makita, o anumang kailangan mong gawin, ngayon na ang oras. Tapusin mo na. MMHMM. Nakuha ko. Naiintindihan ko, Profesor. Elenan. Juanito, Eva, aalis ka na? sabay tayong maglakad pa uwi. Oo. Nga pala, nagtataka ako kung kamusta ang usapan ng tiya ko at ni Professor Garcia. Maayos naman. Si Dr. Santiago ay nag-fax ng ilang materyales. Nagmungkahi pa siya na magpadala tayo ng mananaliksik sa ibang bansa para mag-aral. Balak kong pumunta. Juanito, pupunta ka sa ibang bansa.
Si Marco at Sara, ang mga nakatatandang kasamahan ko, ay may pamilya. Bata pa ang mga magulang ko. Pwede akong mawala ng 10 taon, walang problema. Kaya, nagpasya akong mag-aral sa ibang bansa. Pagkatapos ng lahat, ang pananaliksik sa utak sa kanluran ay talagang mas advanced. Malaking pagkakataon ito para sa iyo. Pero, dahil nasa ibang bansa, maaaring may diskriminasyon at alalahanin sa kaligtasan. Mga maliliit na bagay lang. Magiging maayos ako. Huwag kang mag-alala. CJ, kung desidido ka na, sige, gawin mo. Susuportahan kita. Salamat, nandito ka na pala. Tumuloy ka na sa taas. CJ, paalam. Tatay, kaarawan mo ngayon. Ito ang regalong inihanda ko para sa'yo. Ako mismo ang gumuhit nito. Magugustuhan mo to. Espesyal na regalo itong ginagawa ko. Hindi pa tapos. Huwag kang tumingin. Sige. Hindi titingin si tatay. Para kay Ginoong Santos ang regalong ito. Lumipas na ang kaarawan ni Ginoong Santos. Bakit ka gagawa ng regalo para sa kanya? Hindi yun ang dahilan. Nangyari na ang kaarawan ni Ginoong Santos. Kahit card binigay ko sa kanya. Bakit, Sofia, gumagawa ka ng regalo para kay Ginoong Santos? Kasi gusto ko talaga si Ginoong Santos. Sofia, paano kung gumawa ka rin ng regalo para sa tatay mo? Sige, okay. Bakit ang tagal mong umuwi ngayon? May sakit si Ginoong Santos, kaya dinala ko siya sa ospital. Si Ginoong Santos? Oo, gabi na kasi, at wala siyang sasakyan. Kaya sinundo ko siya. Anong problema mo? Wala. Kung wala, bakit hindi ka pa natutulog sa taas? Anong ginagawa mo dyan na nakatayo lang? Elena, nakalimutan mo ba na ngayon pala ay? Anong nakalimutan ko? Kahit ano pa yan, bukas na lang. Pagod na ako. Ika-7, anibersaryo ng kasal natin. Salamat, kung wala nang iba, dapat bumalik ka na at samahan mo si nanay. Aalis na rin ako. Teka, Juanito. Noong araw, ikaw ang laging nagke-cake para sa amin. Ngayon, kami naman ang gumawa ng cake para sa iyo mula sa simula. Maligayang kaarawan. Mula nang ikasal tayo, hindi na ako nagdiwang ng kahit isang kaarawan. Alam ko, kasalanan ko iyon. Ang tanging pagkakataong ipinagdiwang ko ang iyong kaarawan, ay noong unang taon nating magkasama. Sa lahat ng iba mong kaarawan, wala ako sa tabi mo. Pero ipinapangako ko. Mula ngayon, sa lahat ng iyong kaarawan, kami ni Sofia, ay nandito para magdiwang kasama mo. So, naalala mo pala ang aking kaarawan. Ayaw mo lang mag-abala. Elena, lahat ng mga taong mag-asawa tayo. Wala ni isang kaarawan. Hiwalay na tayo. At ngayon mo gustong ipagdiwang ang aking kaarawan? Huwag mong purihin ang sarili mo. Okay, ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa akin ay ang ibalik mo si Sofia sa puwerto ng pag-asa. Tatay, ayaw kong umuwi. Gusto kong manatili sa iyo. Sinabi mo sa akin noon na ikaw at si nanay ay maghihiwalay. Nagdesisyon na ako. Gusto kong makasama ka. Gagamitin ko ang apelido mo, maging isang Cruz, okay? Tatay. Hayaan mo na lang ako. Elena, kailangan nating magpatuloy sa ating mga sariling buhay. Hindi ako naging mabuting asawa. Si Leo ang mas nararapat para sa'yo. Juanito. Hindi ko inakalang, ganito kakakawalang puso. Ngayon alam mo na. Pwede ka nang umalis. Juanito, akala mo ba ang paghihiwalay sa akin ay ganoon lang kadali? Nang isumite mo ang petisyon para sa unilateral na diborsyo, wala akong kaalam-alam. Sa madaling salita, hanggat hindi ako pumapayag, kalimutan mo na lang ang paghihiwalay. Kung gusto mong gamitin ang ating pagsasama bilang panakot. Sige lang. Pero wala talagang paraan. Nababalik ako sa puwerto ng pag-asa kasama mo. Juanito. Kailangan bang ganyan kakasakit? Juanito. Excuse me. Juanito. Hello. Ginang Reyes, may problema sa kumpanya. Kailangan mong bumalik agad. Okay. Gets ko. Nanay, ayokong umuwi. Hindi pa sasama sa atin si tatay. Sofia, halika rito. Ililipat ko ang kumpanya sa dalisay sa lalong madaling panahon para ikaw at ako ay palaging kasama ni tatay. Basta patuloy lang tayong magsikap. Magbabago rin ang isip ni tatay. Sa susunod, hindi ko na pahihirapan si tatay. Mabait na bata.
Malalampasan din natin ito. Bukas ay day off mo. Maligayang paglalakbay. Salamat, Profesor Garcia. Mauna na ako. Kita tayo. Ingat, Juanito. Kita tayo, Marco. Palem. Tatay, paalam. Lia, halika rito. Yakapin kita. Tay, narinig kong pupunta ka sa ibang bansa para sa buong 10 taon. Totoo ba yun? Pasensya na. Nasira ko ang pangako ko. Tatay, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Sabi sa akin ni Tita Eva ngayon ay pupunta ka para sa bansa. Para sa lahat. Isang dakilang bayani ka para sa akin, tatay. Mabait na bata ka talaga. Kapag nami-miss mo ako, tawagan mo lang ako. Okay. Okay? Tay, may sasabihin akong sikreto. Alam ni Tita Eva na aalis ka. Umiiyak siya buong gabi kagabi. Namula ang ilong niya. Leia, ano ba yung pinagsasabi mo? Sabi ni tatay hindi dapat magsinungaling ang mga bata. Kaya nagsasabi ako ng totoo. Umiiyak ako para kay Leia. Eva. Salamat. Ginang, Binibining Sofia, nauwi na po kayo. Nagluto na po ang Ginoo ng hapunan. Ginoo. Nanay, ibig sabihin ba pinatawad na tayo ni tatay? Kaya pala maaga siyang umuwi. Para bigyan tayo ng sorpresa. Oo, Sofia. Si tatay talaga ang maagang umuwi. Paano siya magkakaloob? Naiwan tayong dalawa. Tara na. Sofia, Elena, nauwi na kayong dalawa. Leo, anong ginagawa mo rito? Di ba? Alam kong uuwi kayo. Diretso akong namili ng sariwang pagkain. Huwag kang mag-alala. Habang nasa dalisay kayo nitong nakaraang buwan, nag-enroll ako sa klase ng pagluluto. Ngayon, magugustuhan ninyo ito. Sinabi mo ba sa katulong? Naasawa mo ako. Pero ikaw ang nagsabi na dapat daw madalas akong pumunta rito para tulungan si Sofia sa pag-aaral, di ba? Kailan ko ba nasabi yun? At sinabi man o hindi? Hindi ibig sabihin noon, pwede kang magpanggap na asawa ko. Elena, wala akong sinabing ganoon. Baka nagkamali ng intindi ang katulong. Kung ayaw mo, paalisin mo na lang ang katulong. Ako na ang mag-aalaga sa inyong dalawa. Pwede akong magturo kay Sofia. At pwede kong pamahalaan ang bahay para sa'yo. Hindi na kailangan. Pwede na po kayong umalis, Ginoong Santos. Elena, ang pagpunta ko rito ngayon ay hindi lang para maghandog ng welcome home party para sa inyo at kay Sofia. Gusto ko sanang makausap ng personal si Juanito at linisin ang hangin. Sabi ko, hindi na kailangan. Ginoong Santos, ang pamilya ko at ako ay lilipat na sa dalisay sa lalong madaling panahon. Mula ngayon, pakiusap, huwag na kayong makipag-ugnayan pa sa amin. Ano? Sofia, ako ang paborito mo, di ba? Magpakabait ka naman para sa akin, ha? Araw-araw kitang dadalhin sa parke ng libangan. Hindi, ang sama-sama mo. Sofia, paano mo nasabi yon kay Ginoong Santos? Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana umalis si tatay. Ang sama-sama mo. Ako. Elena. Tama si Sofia. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana nagkaganito ang pamilya ko, Luis. Kung naaalala mo pa ang lahat ng ginawa ko para sa'yo, manatili kang malayo sa pamilya ko, at huwag nang makialam pa sa aming buhay. Clara. Samahan mo siyang lumabas. Ginoong Santos, kailangan na po ninyong umalis. Huwag na po ninyong pahirapan pa ito. Bakit? Bakit nangyayari ito? Flight 72. Paalis na ang flight. Eva, Nag-aayos at aalis na sa bansa si Ginoong Cruz, at ganyan pa rin ang pagkabahala mo. anong ginagawa mo rito? Lagi na talaga akong mag-aaral sa ibang bansa. Ang nangyari kasi, ang laki ng pagkakataon. Magkasabay pala tayong lipad. Saang lungsod ka pupunta? Lungsod ng liwanag. Aba, talagang malaking pagkakataon. Mula ngayon, dapat magtulungan tayo. Juanito, mula ngayon, ako na ang magiging asawa mo. Hindi na kita muling sasaktan. Sino ang hinahanap mo? Hello, Dinang. Pasensya na po sa abala, pero si Ginoong Cruz na nakatira rito, nasaan na siya? Si Juanito ang hinahanap mo. Ngayon lang siya umalis. Umalis na siya ng bansa.
Ang ibig mong sabihin, wala na siya. Nako, iba talaga si Ginoong Cruz. Napakatalino raw niya. Kaya nga nakakuha siya ng scholarship para mag-aral sa ibang bansa. Ngayon na siya aalis. Anong nangyari, Ginang Reyes? Bilis. Sa airport. Ang flight patungong lungsod ng liwanag ay umalis na. Ginang Reyes, hintayin niyo ako. Umalis na siya. Wala na talaga siya. Ginang Reyes, kumalma ka. Ipagbibili ko ang kumpanya. Kahit buong mundo pa ang hanapin ko. Hahanapin ko si Juanito Cruz. Ginang Reyes, huminahon ka lang. Juanito, nandito ka na. Namiss kita ng sobra. Oo, bumalik na ako. Namiss na namiss kita. Namiss din kita. Alam mo ba, habang wala ka, ang lungkot-lungkot sa bahay. Ako lang at si Sofia. Doon ko lang napagtanto kung gaano kita kamahal. Kasalanan ko lahat ito. Mali ako. Ako ang taong nakikinabang sa kabutihan mo, habang nagnanasa pa rin sa pagmamahal ni Ginoong Santos. Mali ako. Taos-puso akong humihingi ng tawad. Ako ang may kasalanan sa lahat ng ito. Hindi kita sinisisi. Hindi mo ako sinisisi. Talaga. Pinatawad na kita. Kung hindi ka naniniwala. Hayaan mo akong patunayan ito sa'yo. Hindi ikaw. Elena, bakit mo ako itinutulak? Ikaw. Ikaw ang Samira sa pamilya ko. Ang galing mong mabiyutang tao. Umalis ka. Umalis ka na. Umalis ka sa harap ko. Si Juanito Cruz, ang dalubhasa sa kanser sa utak, matapos ang 10 taon sa ibang bansa. Sa wakas ay nalutas na niya ang problema sa kanser sa utak, na pahirap sa atin ng daang taon. Ngayon, sa pag-uwi mula sa Maharlika, ang ating sariling si Juanito Cruz, sa wakas ay nakauwi na. Professor, maaari bang makausap ng sandali? CJ, Juanito, nagawa nga niya. alam kong, magagawa niya yan. Siya ang namumukod tanging, magaling na estudyante na naging estudyante ko. Ngayon, sa wakas ay nanguna na ang Maharlika sa buong mundo, at naging unang bansa na nakapag-develop ng lunas sa kanser sa utak. Eksakto. Tingnan natin kung sino ang magmamaliit sa atin ngayon. Iniisip ko lang kung paano nagdaan si Juanito sa nakaraang 10 taon. Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Kasama siya ni Dr. Ramos. Si Juanito ay hindi naman siguro naghirap ng sobra. Mukhang nag-alala ako ng walang dahilan, pero si Dr. Ramos ay kasama niya sa ibang bansa sa buong 10 taon. Hoy, ano sa palagay ninyo? Sino kaya ang pipiliin ni Juanito? May balita na ibinenta ng kanyang dating asawa ang kanyang kumpanya at ginugol ang nakaraang 10 taon sa paghahanap sa kanya sa buong mundo. Sige na. Tama na ang chismis. Ihanda na natin ang handaan. Para salubungin ang ating bayani. CJ. Gagawin namin. Si Juanito Cruz, ang dalubhasa sa kanser sa utak, pagkatapos ng 10 taon sa ibang bansa, ay nalutas na ang problema sa kanser sa utak na gumulo sa sangkatauhan sa loob ng daan-daang taon. Ngayon, sinalubong ng Maharlika, ang ating sariling si Juanito Cruz, ay nakauwi na sa wakas. Professor, dito po, maikling tanong lang. Sofia, isang buong dekada. Nagtagumpay na ang tatay mo. Napanood ko, nanay, ipinagmamalaki ko ang tatay ko. Marami na akong nagawa para saktan ang tatay mo. Baka hindi na niya ako mapatawad. Pero iba ka. Kahit papaano ay laging sumasagot siya sa'yo. Kaya, Sofia, kailangan mong magsikap. Pangako mo yan. Huwag kang mag-alala, nanay. Magiging kasing galing ko ang tatay ko paglaki ko. Baka sakaling mapansin niya ulit ako. Gagawin niya yan. Nanay, maghihintay ka pa rin ba sa lahat ng mga taong ito? Si Ginoong Santos ay naghihintay sa'yo. Kung papayag ka, napakasalan si Ginoong Santos. Ayos lang sa akin. Ang gusto ko lang ay hintayin ang tatay mo. Pero paano kung hindi na siya bumalik? Ang babaeng yun na si Eva ay sumunod sa kanya sa ibang bansa. Paano kung magkasama na sila? Ang tatay mo, mas kilala ko siya kaysa kaninuman. Hanggat hindi niya natutupad ang pangarap niya sa buhay, hindi siya magpapakasal muli. Kaya, Sofia, may pag-asa pa ako. Hahanapin mo pa rin ba ang tatay ko?
Oo. May utang pa tayong tapat na paghingi ng tawad sa kanya. Kung hindi ka magtagumpay, kung hindi ako magtagumpay, ibibigay ko ang lahat ng ari-arian ko, at magmadre, upang pagbayaran ang lahat ng kasalanan ko. Ang 10 taon, parang kailan lang. Mukhang parehong-pareho pa rin ang dati. Wala talagang nagbago. Muntik nang gibain ang lugar na to, ilang beses na. Pero sa tuwing, nagawa naming pigilan ni Professor Garcia, dahil nandito lahat ng alaala ni tatay. Ilan beses ko bang sasabihin sa'yo, kapag nasa labas tayo, tawagin mo akong Tito Juanito, kung tatay pa rin ang tatawagin mo sa'kin. Paano ako makakahanap ng asawa? Hindi. Kung magpapakasal ka, edi wala na akong tatay. Sige, sige. Tatay mo pa rin ako palagi. Nga pala, 10 taon sa abroad kasama mo si Tita Eva. Wala ka bang konting gusto sa kanya? Ang tatay mo. Matagal nang naging bato ang puso. Para sa akin, ngayon, ang importante lang ay ang aking pananaliksik. Pag-ibig, hahadlang lang yan sa akin. Oo nga pala. Nasaan si Tita Eva? Juanito. Maligayang pag-uwi. Juanito. Bumalik ka na.